Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at ituturo ko ngayon kung paano gumamit ng isang analog multimeter. So kaya siya tinawag na multimeter dahil pwede itong gamitin para sukatin ang DC at AC voltage, DC milliamperes at resistance or ohms. Alamin din natin kung ano-ano ang mga parts ng isang analog multimeter. Ang unang part niya ay ang pointer. So, ito yun. Yung pinaka-needle niya. Kung saan tumapat yung pinaka-pointer niya. So, doon natin malalaman yung kanyang value. Susunod naman ay ang scale. So, ito, yung makikita nyo may mga numbers. Yan ang tinatawag na scale. So, kung wala yan, hindi natin malalaman kung anong value kahit gumalaw yung pointer. So, medyo huwag kayong malito dito sa mga numbers na to dahil merong mga kanya-kanyang part yan kung ano ang ating sinusukat. So, sa bandang taas makikita nyo yung pinakataas, gamit niyan ay para sa mga ohms o sa resistance kapag sumusukat. So, itong merong 0 up to 2K sa dulo. Susunod naman dito sa part na to, itong merong 2, 10, 50, yan, 10, 50, 250. Diyan naman natin sinusukat yung DC volts at saka yung AC. So, depende yan sa select natin dito sa tinatawag nating range selector knob. So, ito yung range selector knob. Mapapansin nyo, meron tayo dyang DC, AC, at resistance. So, kung ano ang susukatin natin, dapat nakaselect tayo kung ano yung tamang posisyon. So, example, direct current yung ating susukatin. So, dapat dito tayo sa part na to mamimili ng ating selection. At kung AC naman, ito yung sa mga outlet o kuryente sa bahay. Dito naman sa may AC volts. At kung sa resistance ay dito naman sa ohms. So dito is DC milliamperes. So wala tayong magiging example ngayon dito. Sa tutorial na to, dito lang tayo magkaroon ng example sa DC, AC, tsaka resistance. So, ano pa yung mga parts? So, meron tayo dyang tinatawag na zero position adjuster. So, itong nasa gitna na to. Minsan kasi may times na hindi siya nakasakto sa 0. Example, yan. Hindi siya nakatapat sa 0. Or naman, minsan sobra. So, dito natin sa part na to, itong zero position adjuster, ina-adjust yung pointer para tumapat sa 0. So, dapat kasi eksaktong 0 yan. So, ganyan yung calibration niya. So, mapa DC, AC, or resistance ang ating sinusukat. Dapat ito ay saktong nasa 0. Meron din naman tayong 0 ohm adjuster knob. So, ito naman yun. So, ginagamit naman to kapag magsusukat tayo ng resistance. Sa example natin mamaya, pakita ko sa inyo kung paano. Tapos, meron tayong test probes. So, ito yung test probes natin. Ito yung test probe. Itong pinaka-metal part niya, ang tinatawag na test pins. Ayan siya. O, pag-usapan natin ngayon, yung tungkol sa pagsukat ng DC voltage. So, pag sinabing DC, ito ay direct current or ito yung may polarity na positive and negative. So, mostly ito sa mga batteries. So, mayroon tayong battery dito na susukatin. So, example, ito. Ang value niya is 1.5 volts. So, ayan, 1.5 volts. So, sukatin natin kung ano yung kanyang value kung tama pa.
or baka lobat na. Check natin. So dahil DC tayo, dito tayo sa part na to magse-select. So 1.5, pwede tayong mag-select sa 10. So dapat sobra dun sa voltage na susukatin natin, sa capacity ng voltage na susukatin natin, yung isa-select natin para hindi masira ang ating multimeter. Kahit DC yan or AC. Lalo sa AC, importante yan na mag-start kayo sa higher rating ng inyong susukatin. So for this example, meron tayong 1.5, nag-select tayo sa 10. So sabi natin kanina, dito tayo titingin sa part na to kapag DC and AC voltage ang ating sinusukat. Mapapansin nyo sa maximum range dito is meron 10, 50, and 250. Since 10 ang ating sinelect, so titingin tayo dito sa range na merong maximum na 10 ang value. So ito yung pinakauna. So example, 1 volts, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, 9 volts, 10 volts. So dahil 1.5 siya, so dapat ang pointer niya is somewhere here between 1 and 2. So check natin kung tatama siya dahil tayo ay nasa 10 volts. So ang positive natin, ang positive part niya ay ito. So check natin. Positive to positive, negative to negative. Check. So ayun, nasa gitna siya ng 1 and 2. Dahil ito nga ay 1.5 volts. Okay. Next, meron tayo ditong 9 volts battery. So ito ay low bat na. So check natin kung nasa 9 volts pa siya. Kung mapapansin nyo, meron din positive and negative. So sa 10 pa rin tayo titingin. Meron tayong makuha dapat na 9 volts. So banda dito dapat yan. Kung okay pa siya. Kung full charge pa siya. Check natin. So yan. So sumusukat na lang siya ngayon ng 3 volts. So yan, bumababa pa nga eh. So ibig sabihin, low-bat na itong 9 volt battery. 10 volts. Ayan. Meron din tayo ditong mas malaking value. So ito. 20 volts. Okay, 20 volts. So check natin kung 20 volts pa to, pero nagamit to eh. So ayan. Umiilaw na lang is 1 bar. So meron din yung positive and negative. Check natin. So ito yung positive, ito yung negative. So, kailangan natin mag-adjust dahil pag nasa 10 volts lang tayo eh. So kailangan mas mataas. Tingnan natin dahil ito ay 20 volts, adjust natin sa 50 volts DC. Okay, so balik tayo dito. So yung positive natin ulit is dito, negative doon. So, try natin kung ilan pa yung battery niya, yung charge niya. So makikita nyo, dahil sa 50 tayo nakaselect, so dito na tayo sa pangalawang range, 50. So 10, 20, 30, 40, 50 volts sa baba. So ngayon nandun siya sa 19 volts na lang siguro to. Ayan, kasi malapit sa 20. So meron siyang minus 1 na guhit. So 19 volts. Expect natin na pag ni-recharge natin to mag-i-increase ang kanyang voltage. Okay. So ganon sa pagsukat ng AC at DC. So meron tayong different range dyan. Kung ano yung selected natin doon, huwag tayong malito kung saan tayo titingin. Kasi minsan, baka tumitingin ka pa sa 10, tapos nakaselect ka sa 50. So, magkakamali ka ng reading. Okay, lipat na ako ng pwesto dahil susukat tayo ng AC volts. So, dun tayo sa outlet ng mga bahay natin. Pwede natin yun i-testing. So,
So, ang pagkakaiba ng DC, sabi ko kanina, ang DC ay mayroong polarity. So, yung test probe natin, mapapansin nyo, mayroong black and red. Dun sa black, dun natin kinakabit yung negative test probe. At yung positive naman ay sa kulay pula test probe. So, wag natin magkakapalit yan. Lalong-lalo na kapag DC ang ating sinusukat. So, practice natin na yung black sa negative lagi yan at ang red ay sa positive. Pagdating naman sa AC voltage o alternating current, so ito yung mga sa bahay. So, ito yung mga walang polarity. So, mapapansin nyo sa outlet, meron dalawang butas. Pwede siyang line to line or line to neutral. So, kahit magkabaligtad yung pag-test nyo gamit yung test probe, so kahit magkabaligtad siya ng inyong pagpasukan ng butas, ay magkakaroon tayo ng reading. So, walang problema. Basta, ang sabi ko nga kanina, ang importante kung magsimula tayo sa mas mataas na range. Kung 220 ang ating susukatin na nasa bahay, karaniwan yan, 220 to 240. So, doon tayo sa 250 volts magse-select sa ating selector knob. So, kanina, dito tayo sa part na to, nag-select dito sa DC voltage. So, ngayon dito tayo sa kulay red, yung AC voltage. So, ang selector knob nga pala natin, pag magkakamali, minsan ay tatapat natin itong nasa ibaba. So, mapapansin nyo yung selector knob natin, mayroon siyang naka-slant sa kabilang side. So, iyon yung mismong pointer na dapat tumatapat sa ating selection. So, ayun yung pinaka-marker niya, meron din. So, mamaya akala nyo, katapat kayo sa AC volt. Doon pala kayo sa DCMA nakatapat, yung talagang actual pointer. So, masisira yung ating multimeter. So, test natin yung AC voltage sa outlet. So, expected natin na ang sa bahay ay nasa 220 to 240. So, ang siselect natin ay 250 volts. So, ang 250 natin ay nandun sa pangatlong scale. So, sabi nga, 10, 50, and 250. So, dapat ang reading niyan ay between 200 and 250. So, dito siya dapat papalo sa banda rito. So, check natin. Make sure na kapag nagtitest kayo ng mga outlet, hindi kayo grounded. Or, ibig sabihin, naka rubber shoes kayo or slipper in case na hindi nyo inaasahang madikit sa live wire para maiwasan nyo yung makuryente. So, check natin. So, dapat dito siya papalo sa bandang to. Between 200 and 250. Hindi ko siya mabitawan. Try ko bitawan. Basta nyo, malapit na siya sa 250. So, it means na ang ating kuryente ay nasa 240. So, hindi 220. So, ito yung problema sa ating dito sa Pilipinas. So, mataas ang ating voltahe. At minsan nagpa-fluctuate pa. So, mas maganda na gumagamit tayo ng mga automatic voltage regulator sa bahay. Okay, igutin ko lang. So, babalik ulit tayo sa dati nating pwesto para mag-test naman ng resistance or ohms. Okay, balik tayo dito sa dating pwesto natin. So, sa resistance naman yung ating itetest kung paano magsukat. So, meron tayo ditong resistor at bumbilya na itetest kung ano ang resistance o ohms niya, value. So, meron tayo ditong mga resistor na may value
2.7K or kilo ohms. Kilo ohms. So, ginagamit natin to sa end of the line resistor ng ating fire alarm control panel. So, pag sinabi natin kanina, balik tayo dito sa atin multimeter. Kapag resistance ang susukatin or ohms, so dito tayo mag-select. Ang resistor natin ay may value na 2.7 kilo ohms. Yan, 2.7. So, pag sinabing kilo, ibig sabihin niyan, ang value niya ay nasa 1,000 or 1K. So, ayan. 1K. So, ano yung isi-select natin? So, select natin yung nasa 1K na para mas accurate yung reading natin. Kasi pag pumili tayo ng mataas or mas mataas or mas mababa dyan, medyo hirap tayong mag-reading dito sa analog. Pero kung digital, may isa pa kasing multimeter na ginagamit yung digital. So, yun, mas sakto. Dito, itong tutorial natin ay nakapokus tayo sa analog. So, dito yung pagpapracticean muna natin. Kukuha tayo isang resistor na may value 2.7 kilo ohms. So, pwede nyo tingnan yung color coding niya. So, pwede nyo i-calculate kung 2.7 kilo ohms na siya. So, dito tayo. Tapat natin sa 1 times 1K. Ibig sabihin lang yan, yung magiging value na reading dito ng ating pointer ay ita-times natin sa 1K. So, saan tayo titingin? Pag resistance or ohms, ang sabi natin kanina, dito sa pinakataas. Ito. Mapapansin nyo, baligtad siya. Dito sa DC at AC voltage, ang zero niya nandito. From left to right. Samantalang pag ohms naman, ang zero niya ay nasa right side. Pabalik siya. Andun yung higher value niya. Ang rules natin sa ohms, kapag nag-check, dapat sakto sa 0. So, isakto natin to sa 0. Adjust natin. And then, bago tayo mag-test, dapat i-short natin yung ating mga test pins. Dahil kailangan natin ma-sure na nasa 0 din ito sa kabilang side. So, check natin. So, ayan, medyo lagpas siya na konti. So, i-adjust natin. Ito. So, mapasin nyo, gagalaw yan. Ayan, adjust natin sa 0. Okay. Tapos, pwede na natin i-check. So, every time na magpalit kayo ng selector dyan sa ohms o sa resistance, dapat check nyo yung kung 0 ba siya dito kapag walang reading at 0 din ba siya dito. Okay. So, ayan. Medyo umangat dito sa kabila. Balik natin. Sa analog talaga, medyo mahirap magsakto ng pagbasa. Lalo't ito ay analog. So, di tulad ng digital, sakto na yung binibigay niya sa screen. So, ayan. Test natin yung resistor. So, walang polarity ang resistance, ang resistor. So, pwedeng kahit saan natin ikabit yan. Mas maganda na hindi natin hawakan yung isang side kasi minsan meron din tayong resistance sa katawan. So, maaaring masama yung reading na yun kung sakaling hawakan natin yung parehas na probe. So, mas maganda ay ilapag na lang natin siya dyan. Tapos, i-read natin. So, ang sabi natin ay 2.7 kilo ohm. So, dapat ang reading niya ay sa pagitan ng 2 at 5. So, dito yan. 2.7 kilo ohms. So, example, tumapat sa 2. Sakto. So, times nyo siya ng 1K. Ibig sabihin, 2K. 2 times 1K o 1,000 equals 2,000. So,
So, di dapat siya magsasaktong 2,000 or 2 dahil may 0.7 siya. So, dapat lalagpas siya ng konti sa 2. Try natin. Oops. Pwede nyo hawakan yung isang side. Basta yung kabilang side ay hindi. Ayan. 2, lagpas siya. Okay. So, ibig sabihin, goods yung ating resistor at tama yung value. Ngayon, kung i-adjust nyo yan sa 100, example, babaan nyo sa times 100. And then, chinek natin. Napapansin nyo, nasa may pagitan siya ng 20 at 30. So, dito siya. 20 to 30. So, ganun din. Expect natin. 20 times 100 is, kasi nasa times 100 tayo eh. So, titingin kayo ngayon doon. Kung tumapat siya sa 20 times mo sa 100, so 2,000. Kulang siya. Kung tumapat naman siya sa 30 times kung ano yung selector knob mo dito, times 100, so 30 kilo ohms. Ay, sorry, 3 kilo ohms. So, 3,000 ohms. Ganyan. So, dahil nandun siya sa gitna, so, nandun nga siya sa 2.7 to 2 point something. Okay. So, ang guhit natin ay 1, 2, 3, 4. So, 2, 4, 6. Apat lang guhit dito sa pagitan ng 20 at 30. So, ano siya? 2, 4, 6, 8, 10. O, tingnan natin saan siya tumapat. 2, 4, 6. O, nasa 6 siya. So, ibig sabihin, 26. O, 26 times nyo sa 100 is 2,600. So, malapit pa rin siya sa 2007. So, isang guhit lang. So, medyo, siyempre sabi ko nga, pag analog, medyo hindi yan talaga sumasakto unlike sa digital multimeter. So, ganun yung resistance niya. Ngayon, meron tayo ditong bobilya. Ito yung mga incandescent bulb. Hindi siya LED ha. Paano natin malalaman kung pundi ang ilaw? So, ganito lang yan. Lagay nyo sa times 1 ang resistance natin. So, dahil gamit natin to sa EIM NC2, so, syempre, bago natin ikabit yung ilaw, dapat tinetest din natin. So, bukod nga dyan sa mga value na sinabi ko kanina, bukod sa mga value ng voltage at resistance, pwede rin natin gamitin to as continuity tester itong ating multimeter. So, paano? Pag nag-check tayo ng continuity, lagay lang natin sa times 1. And then, check nyo yung, pagdikitin nyo yung dalawang test pins nyo. So, ayan. So, 0 siya. Sumasagad siya 0. Ibig sabihin, no resistance. Walang pumipigil sa daloy ng kuryente sa circuit. So, 0. Diba? Pag kasi sinabing resistance, ano yan eh, kumbaga, siya yung pumipigil o sumasakal sa daloy ng kuryente. Kaya nagkakaroon ng resistance. Parang sa faucet ng tubig, ang resistance niya ay depende sa faucet. Kung gaano mo siya bubuksan ng maluwag para dumalo yung agos ng tubig. So, ganun yung sa resistance. Kung ikukumpara natin yung current sa water. So, yung water din naman, may current yun. So, agos. Pero dito sa electrical, yung mga electrons, yung ating sinasabing sinusukat, yung flow ng electricity. So, ayan. So, mahaba tayo sa explanation. Okay. Pag sinort mo yan, pag pinagdikit mo, ibig sabihin shortage. So, walang resistance. Ibig sabihin, nagdikit yung dalawang conductor, kaya short siya.
So, pag ang bumbilya nyo ay tinis at ganyan ang lumabas, ibig sabihin short yung nasa loob. So, dapat meron yan reading, hindi siya sasakto na 0. Kapag naman ginanyan nyo, ay tines nyo yung bumbilya at walang galaw ang inyong needle o yung pointer, ibig sabihin pundi na to dahil wala nang contact yung nasa loob niya na resistance. So, check natin. So, ito, goods kaya to or hindi. Check natin. So, kahit saan to dahil resistance nga or continuity. Walang problema kung magkabaliktad. So, dito natin lagay isa at dito sa kabila isa. So, meron siyang 5 something o times nyo yan sa 1. So, may resistance siya na sabihin nating 5 point something. Okay. Sabi natin, kapag sumagad, ibig sabihin shortage yung short yung bumbilya. And then kapag walang galaw, ibig sabihin pundi siya. So ito, goods to. May reading siya. So saan pa ginagamit yung pagtetest ng continuity? So bago natin i-energize yung ating panel board, so dapat i-check din natin kung meron tayong short sa ating linya. Example, mamaya nagkamali tayo ng installation ng wire dun sa outlet. Mamaya napagsama natin yung line to line or line to neutral, so magkaka-short siya. Meron tayo ditong breaker dito. So tinetest natin yan. So ilalayo ko lang konti yung camera para mas makita. So example, ito yung ating breaker, yung main. Tapos may mga branches yan, di ba? So example, itong wire na to ay pumunta sa outlet. Ayan. Layo pa natin konti. Ganyan natin side natin. Ang pagtetest ng continuity kung merong short. Kasi pag may short yan, magbe-break magti-trip yung ating breaker sa building or sa room. Then mawala ng power. So, or else baka mamaya mag-cause ng sunog. So bago natin energize yung ating panel board, kailangan natin i-check kung baka merong shortage. So check natin ulit. Yung po bago check ang ating main circuit breaker. Okay. Pag ganyan ang na-read nyo, ibig sabihin short siya, walang resistance. May short na wire sa loob ng inyong wiring. So check natin. So makikita nyo, yung wire natin ay magkahiwalay. So dapat wala tong resistance. So wala siyang palo. So okay siya. Ibig sabihin walang shorted na wire. Hindi nagtagpo yung line to line or line to neutral nyo. So paano nyo malalaman kung merong short? So ganito lang. Try natin pagdikitin itong dalawang wire. So ayan, magkadikit siya. Short yan, ibig sabihin may nagdikit na wire. So dapat may reading ngayon to na shortage. So test natin. Tigisa silang po. Yan, tayo. Kapag ganyan ang na-read nyo sa inyong main circuit board, main control panel, sa main breaker nyo, kapag ganyan, huwag nyo i-energize kasi putok yan pag ganyan. Aksidente tayo. I-double check nyo yung line nyo, yung wiring nyo ng outlet, baka mamaya mali ang pagkakalagay nyo sa bawat screw. Or baka naman merong nakat na wire
dun sa panel board at dumikit, kaya nagkaroon siya ng shortage. Huwag kayong malilito kung sakaling meron kayong reading na makuha. Minsan kasi kapag may load na or may appliances na nakakabit, example, may bumbilya dun sa receptacle nyo or connected na yung fire alarm control panel nyo, may reading yan, pero hindi siya sagad sa zero. So, tulad nga kanina, example ito, nakakabit na sa receptacle, may reading talaga yan. Magkaka-reading kayo dun sa breaker nyo, pero hindi sagad. Ganon din naman kung nandun na, connected na yung inyong fire alarm control panel. So, depende yung reading niya. Kung ilan yung load na nakalagay, sinabing load, yung kumukonsumo ng kuryente. So, depende yan. Basta, wag na wag lang na nasa zero. Pag zero, wag nyo energize yung breaker nyo, yung main switch nyo, para safe tayo. Double check nyo mabuti. So, yun lang yung ating discussion sa paggamit ng ating multimeter. So, napaka-importanting alam natin gumamit ng isang analog man yan or digital multimeter bago tayo mag-proceed sa ating mga projects or installation, lalo na sa electrical. Mahalaga yung ating continuity tester. Tapos, yung sa mga voltage, kung saan yung gagamitin, kung nakikita nyo nalulobat na yung battery, para makasigurado kayo, pwede nyo i-test yung charge nya. Kung ayaw nyo nakikita yung 1 bar, 2 bar, so puro tawag dito, indicator, mga light indicator, para makuha nyo talaga yung accurate na voltage nya, gamitin nyo yung DC. And then kung sa AC naman, yung outlet nyo, in case na may project kayo, nagkasaksa kayo dyan ng bakit walang kuryente, ba't ayaw mag-power yung aking charger o yung ano man yung sinaksak nyo dyan sa outlet. Baka mamaya hindi naman sira yung inyong gadget or device, baka yung outlet nyo may problema. So test nyo lang, make sure na nasa AC voltage yung selection nyo ng selector knob at nasa 250 pataas. Malay nyo, yung palang outlet is sira. Isang dahilan niya kung walang kuryenteng lumalabas sa outlet. Either sira or nag-trip yung breaker nyo. So, yun. Para ma-troubleshoot nyo. So, hanggang dito na lang muna ang ating video tutorial sa paggamit ng analog multitester. Sana ay nakatulong sa inyo at makadagdag sa inyong kaalaman. Maraming salamat ulit.